Ang pamagat po ng lesson natin ngayon tungkol po 'to sa pag-ibig. 'Pag pag-ibig ang pinag-uusapan, eh, maraming interesado. Pero dito, medyo lalaliman natin ang pag-aaral natin tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig na itinuturo ng Biblia na inutos na dapat ay i-execute natin, ipatupad natin sa ating mga buhay. So, ito yung tungkol sa pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Sa English ay love is the fulfillment of the law. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Ang ating aralin, ang main verse nga natin ay focus natin sa Roma 13 verse 10 sa sulat ni Apostol Pablo. So, basahin po muna natin ang ating main verse. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Sa dalawang beses binanggit ni Pablo rito sa talata ang salitang pag-ibig. Pag-ibig at kapwa ito sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego ay agape. Agape. Ano ba ibig sabihin ng agape sa wikang Grego? Kung pag-aaralan natin mabuti mga kapatid, halos karamihan ng mga talata sa Bagong Tipan ay pagdating sa salitang love o pag-ibig ay agape ang pagkakasulat. Yan ang majority. Actually, nung sinerch natin sa computer yan, ay 106 verses ang makikita natin. At 116 matches, ibig sabihin, 116 times na nabanggit yan, yung salitang agape. Alam niyo mga kapatid, mahalagang banggitin ito upang maging maliwanag sa ating lahat na ang pag-ibig na ating pinag-uusapan dito sa sinasabi ni Pablo ay ang pag-ibig na agape. Upang huwag tayo magkaroon ng misinterpretation yung bawat isa sa atin dahil pangkaraniwan na, lalo na sa mga bihira o hindi nag-aaral ng Biblia, nagkakaroon sila ng iba't ibang mga pakahulugan sa salitang pag-ibig o love. Minsan pa talagang maling-mali ang gamit ng salitang pag-ibig. Nakakita na ba kayo ng wedding? Ang ikinakasal same gender, lalaki sa lalaki. At ang binabasa na talata sa background ng video, makikita niyo sa YouTube. Marami kayong makikita. Pero meron ng isang na-encounter na napanood na binabasa sa background ng ikakasal na lalaki sa ikakasal na lalaki rin, same gender nga, yung nasa unang Korinto, Kapitulo 13. Yung buong kapitulo binasa. Tungkol yun sa love. Tungkol sa pag-ibig. Kung mo nabasa ang love, akala yun yung love. Unang-una, yung okasyon, labag sa banal na kasulatan. Biro nyo naman ba, ang ikinakasal, parehong lalaki. Kontra ho yan sa pag-ibig na itinuturo ng Biblia. So, meron silang inisip nila, pag-ibig kasi, love, yung nararamdaman lang, yung feeling na gustong-gusto mo, may sensation, ika nga, kakabog-kabog ang dibdib natin. Akala ng marami, yun yung pag-ibig na itinuturo ng Biblia. Hindi po yun, mga kapatid. Ang pag-ibig na itinuturo ng Biblia ay agape at yan ang iniutos sa bawat isa sa atin. Yan yung pag-ibig na tinutukoy dito sa Roma, sa ating main verse, sa Roma 13:10. Yung pag-ibig na sinasabi ni Pablo na katuparan ng kautusan. Alam niyo mga kapatid, mahalaga na mapag-aralan muli natin ito para hindi tayo maligaw at baka may mga kapatid na bago pa lang na nakikinig at baka mayroong mga talagang newcomers talaga, yung first time na nakikinig dito. Ang salitang pag-ibig sa Biblia ay pagkakasulat nga niyan ay marami. Maraming pagkakasulat pero majority ay agape. Ang banal na kasulatan mga kapatid, yung New Testament ay naisulat sa tinatawag na Koine Greek. Yung Koine Greek, kung i-pronounce na iba yan, Kini. O pwede rin Koine. Majority ay Koine. Koine Greek. Ito yung Greek language na ginagamit noong panahon na isinulat ang Bagong Tipan. Iba yung modern Greek. May konting pagkakaiba. Pero ito yung sinaunang Greek na ito yung pinalaganap ni Alexander the Great nung sakupin niya yung Eastern Mediterranean.
Mula sa pananakop ni Alexander the Great hanggang sa evolusyon ng Byzantine Greek noong 600 AD. So, malawak na panahon na ginamit ang Greek language, yung Koine Greek sa Mediterranean. Yung Mediterranean, yan yung area na kung saan nandun yung Jerusalem, Israel, yung nasakop na Roman Empire na Asia Minor. So, malawak yan, mga kapatid. Sa Koine Greek, mga kapatid, ay merong tinatawag na 4 na Greek word ng salitang pag-ibig. So, ito, importanteng malaman mo natin nito. Sapagkat, kung hindi natin alam to, baka akala natin yung pag-ibig, yung tungkol lang sa nararamdaman, sa feelings lang. Karamihan ganun di ba? Pag sinabing umiibig ako, para bagang ang tinutukoy lang yung nararamdaman ng kabog ng dibdib. Kaya kung minsan nagkakaroon ng ng maling pamumuhay ang mga tao dahil sa salitang pag-ibig nagkakamali ng pakahulugan. Halimbawa, bibigyan ko yan ng example na maling pakahulugan ng pag-ibig. Halimbawa, yung mag-partner, mag-asawa ay maghihiwalay na. Pagkaraniwan, nabasa natin sa comics, nakikita natin sa pelikula at sa tunay na buhay. Sasabihin ng isang partner, lalaki man niya, babae, sasabihin niya sa partner niya, sa asawa niya, buti pa maghiwalay na tayo. Wala na akong pag-ibig sa iyo kasi wala na akong nararamdaman. Di ba? Wala na akong feeling sa iyo. Hindi ko ganyan, mga kapatid. Ang agape na pag-ibig na itinuturo dito sa banal na kasulatan. So, dito sa Greek word na salitang pag-ibig, merong 4 na klase na nabanggit ang Biblia. Yung iba, direktang nabanggit. Yung iba, hindi naman direktang nabanggit. Halimbawa, yung salitang philia, kung minsan ang pagkakabanggit ay phileo. Greek word yan, yung philia at phileo. Ito yung isang pag-ibig din. Kaya lang, ang pag-ibig, sa English Bible, love din ang mababasa mo, pag-ibig din sa Tagalog. Pero ito yung isang pag-ibig na tumutukoy sa pagmamahalan. Tingnan nyo, sa pagitan ng matalik na magkaibigan. Ayan yung friendly love. Pero may damdamin din yan. Nagpapakita ito ng personal na attachment at higit na nararamdaman din yan sa emosyon ng isang tao. Kung ikukumpara sa agape, ang philia ay pangunahin sa puso. Sa puso, sa magkaibigan niya na yung magkaibigan tunay. No? Pangunahin sa puso yan, samantalang yung agape, isip. Pangunahin isip before damdamin. Yan pagkakaiba niyan. So, tungkol sa, sa pag-ibig ng best friend. Diba? May damdamin din yan Ika nga. At ang ikalawang salita ng pag-ibig sa Koine Greek, mga kapatid, ay eros. Itong eros, mga kapatid, ay hindi nabanggit sa Biblia. Ito yung romantikong pag-ibig. May kaugnayan sa romantikong relasyon ng isang lalaki at ang isang babae. At kung minsan, sa modern times, dahil sa umuunlad na kilusan ng homosexuality, ina-apply din yan ng iba, ng mga hindi nag-aaral ng Biblia, sa damdamin na pag-ibig sa same gender na sinasabi natin na mali. Yung eros, mga kapatid, ay hindi naman masama. Yung eros, romantic love yan Diyan ang galing yung salitang sa English na erotic. Konektado yan doon sa romantic at sexual love. Hindi masama na magkaroon, hindi nabanggit sa Biblia yung salitang eros, pero yung idea nababanggit sa Biblia. Sapagkat nababanggit sa Biblia yung pagsasama ng mag-asawa. Ang eros, mga kapatid, ay hindi masama. Kaya lang, ang eros love ay patungkol lamang yan sa mag-asawa. Pag hindi mag-asawa, ibig sabihin, bawal yan. Bawal ang eros. Pero hindi masama na, siyempre, yung mag-asawa, namamagitan dyan yung eros love. Merong eros love yan. Na, siyempre, sexual love yan. Romantic love yan. So, hindi masama yan kung ayon sa salita ng Diyos. So, yung eros, mga kapatid, meron ding damdamin yan. Feelings din yan. At
sexual love yan, mga kapatid. Yung agape na pag-ibig, yun ang inuutos ng Biblia. Yun ang inutos ng Diyos. Eh. Ang eros love ay hindi inutos ng banal na kasulatan. Alam niyo yung mga talatang nababasa natin, halimbawa sa Efeso, sa Kolosas, yung tungkol sa pag-uutos sa mag-asawa, halimbawa, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Yung pag-ibig na tinutukoy ron, hindi eros, kundi agapaw. Yung verb ng agape. Agape rin yun, mga kapatid. Yung pag-ibig na dapat iukol ng mag-asawa sa isa't isa, agape love yun. Tandaan ninyo yan. Hindi eros. Yung mababasa natin sa Biblia. Kasi yung eros hindi na inuutos yan eh. Yung eros parang automatic kung dumarating yan sa mag-asawa. So yan po. Hindi ginamit sa Biblia kasi hindi masyadong issue yan eh. Ang issue dyan, mga kapatid, kapag nagkakamali na ng sexual na relasyon. Pero hindi pa rin ginamit yung salitang eros sa Greek Bible. So, yan yung pangalawa. Yung pangatlo, mga kapatid, yung storge. Greek word ng love din yan. Tumutukoy naman ito sa pagmamahalan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Yung pag-ibig sa mga kamag-anak, lalo na sa direktang pamilya. Ito yung isang matibay na ugnayan na ibinabahagi ng mga magulang, mga anak, mga taong malapit at may tuturing na miyembro ng pamilya. Ang storge, mga kapatid, ay isang parang proteksyon na pag-ibig yan, na marunong din mag-sacrifice yan. Meron din damdamin yan, pero malalim-lalim din yan. Pero nakalimit yan, mga kapatid, doon sa ugnayan ng magkakasama sa pamilya. Tulad ng eros, yung salitang storge ay hindi masyadong lumitaw sa banal na kasulatan. Yung storge, hindi natin mababasa yung Greek word niyan sa Greek Bible, pero mababasa natin yung opposite, yung kabaligtaran ng salitang storge. Ang kabaligtaran ng salitang storge, yung astorgos. Ginamit yan ng dalawang beses sa Bagong Tipan. Sa Abab ay matatagpuan natin yan sa Roma 1:31. Yung kabaligtaran yan, astorgios, kung ginamit sa Tagalog na hindi mapagmahal. O kaya doon sa 2 Timoteo 3:3, walang katutubong pag-ibig. Yung pag-ibig na tinutukoy roon at yung pagmamahal na tinutukoy naman doon sa Roma, o negative na pagmamahal, astorgos. So, kabaligtaran nyo ng storge. So, naintindihan nyo, no, mga kapatid? No? So, yung tatlong yan, mga kapatid, ay hindi masyadong ginagamit sa Biblia bilang utos na dapat nating gawin. Ang madalas gamitin, mga kapatid, ay yung agape. Yung agape, ito talaga ang majority na pagkakasulat ng salitang love sa Greek Bible. At kung minsan, ginagamit niya na agapaw. Yung agapaw, yan yung action word ng salitang agape. Yan ang pinakapopular na pag-ibig na itinuturo ng Biblia. Ito yung unconditional love. Ito yung sacrificial love. Katulad nung iginawad sa atin ng Diyos. Na unconditional ang pag-ibig ng Diyos, lahat inalok ang kaligtasan. Lahat inalok na manampalataya kay Kristo. Pero nagkakaroon ng kondisyon kung maliligtas ka o hindi, kung ikaw ay sasampalataya o hindi. Pag hindi ka sumampalataya kay Kristo at hindi ka sumunod kay Kristo, hindi ka masasakop ng unconditional love ng Panginoon Diyos. Kaya somehow yung sinasabing unconditional love ng Diyos, may condition din. Para masakop ka ng pag-ibig ng Diyos, kinakailangan ng palataya ka kay Kristo. Pero tinawag na unconditional yan, sapagkat yan ay inalok sa lahat ng mga tao. Ano man ang kalagayan mo, ano man ang nakaraan mo, patatawarin ka ng Diyos, iibigin ka ng Diyos. Pero ang kondisyon, manampalataya ka kay Kristo. So, naintindihan nyo, no? Hindi totally unconditional. Katulad ng paggamit ng iba, unconditional. Dahil sa salitang unconditional, marami naliligaw.
marami ang pawarde-warde lang ang buhay, ibinabalewala ang mga utos ng Diyos dahil total patatawarin din ako ng Diyos, eh. Hindi po gano'n 'yon, mga kapatid. Bagamat ang agape, mga kapatid, may tuturing na unconditional love, pero may limit din 'yan, 'di ba, sa Diyos. So, gano'n 'yan, mga kapatid. So, ito yung pag-ibig na pinili, chosen love 'to, mga kapatid. Isang pag-ibig na nararamdaman mo man o hindi, gagawin mo 'yan. Hindi mo kailangan ng feelings, hindi mo kailangan ng damdamin. Katulad halimbawa, yung ibigin mo ang iyong kaaway, 'di ba? Agape 'yun. Agape, love your neighbors. Yung kapwa natin, love your enemies, kaaway natin. O ano ba nararamdaman natin doon sa pag-ibig sa kaaway? Wala tayong nararamdaman doon. Hindi katulad nung nararamdaman natin doon sa hindi nating kaaway, di ba? Pero kinakailangan natin umibig. Ibig sabihin, ang pag-ibig dito, mga kapatid, ay chosen love yan. Na sa ayaw at sa gusto mo, kung gusto mong sumunod sa Diyos, ay kinakailangan i-exercise mo yung pag-ibig. Ito yung pag-ibig na binabanggit dito sa Roma 13:10. So pag-aralan po natin dito, mga kapatid, ang unang punto rito, ang pag-ibig, ang sabi ni Pablo, hindi gumagawa ng masama sa kapwa at katuparan ng kautusan. Yung unang bahagi, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaaway mo man yan o hindi, pag sinabing kapwa, mananampalataya man, kapatid man, o hindi mananampalataya, hindi man kapatid. Pag sinabing kapwa, ang sabi, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kapag tayo ay may pag-ibig, ay hindi kailanman tayo gagawa ng masama ng anumang ikasasakit, ikapapahamak ng ating kapwa. Ang kapwa ang tinutukoy dyan, tandaan natin na lahat ng tao. At ang sabi rito, ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Ang kautusan tinutukoy dyan ay kautusan ng Diyos. Bagamat partikular sa Old Testament, pero sakop na rin ang mga kautusan sa Bagong Tipan. Sa konteksto dito, mga kapatid, bago dumating ang talatang ito, ay ipinaliwanag ni Pablo ang ilang aplikasyon nung sinasabi niya rito na ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. At kapag ginawa natin ang pag-ibig, nagkaroon tayo ng ganyang pag-ibig, ay natupad natin ang kautusan. Tingnan natin yung paliwanag ni Pablo bago dumating yan talatang yan. So, 13:10 yan. Magsimula tayo sa 13:8 at hanggang 9 bago dumating ang talatang yan. Una, makikita natin dito, mga kapatid, sabi ni Pablo, huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa. So, dalawang bagay ito, no? Huwag daw magkautang ng anuman sa kanino man. Sa halip na magkautang tayo ng anuman sa kanino man, mag-ibigan daw tayo sa isa't isa. Parang sinasabi rito, yung utang na dapat na meron tayo, wag na yung ibang utang. Yung utang na lang na tayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Nakuha niya, no? Ngayon, tingnan muna natin ito, mga kapatid, no? Hindi naman ibig sabihin dito na bawal o masama mangutang. Hindi po kasalanan ng mangutang. May salita nga ang Panginoon sa Kristo, pautangin mo sa iyo nangungutang. Wala akong masama mangutang. Ang importante, magbayad ka. Kung may kapasidad ka magbayad. Pero hindi yun ang issue rito, mga kapatid. Bagamat sabi, huwag kayong magkautang na anuman sa kanino man. Siyempre, iba na talaga yung wala kang utang. Kung tutuusin, di ba? Sino ba may gusto may utang? Hanggat maaari, wala tayo utang. Mas magandang kalagayan natin. Pero kung magkautang tayo, hindi naman kasalanan. Wala naman sinasabi si Pablo na kasalanan ng magkautang. Pero hindi yun ang point dito. Ang point dito, mga kapatid, ano yung point dito? Obligasyon ng umibig. Kasi sabi, huwag kayong magkautang na anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa. Ang pag-ibig, mga kapatid, ay pinalalabas ni Pablo rito ay isang obligasyon. Katulad ng utang, ang utang obligasyon. Obligasyon na bayaran mo pag may utang ka. Di ba? Ganon din ang pag-ibig. Mas gusto ni Pablo, sa halip na utang ang obligasyon mo, ibang bagay, mas maganda
Ang utang natin sa kapwa natin ay mag-ibigan tayo sa isa't isa, lalo na yung magkakapatid sa pananampalataya. So, obligasyon, mga kapatid, yung point dito. Ang pag-ibig ay isang utos, hindi yan isang option. Alam mo yung option? O pagpipilian na pwedeng gawin mo, pwedeng hindi. Kundi ang pag-ibig ay isang kautusan. Utos yan. Kaya ang sabi rito sa sumunod na pararala, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakatupad na ng kautusan. Yung pala kaya pala obligasyon. Pag umibig ka sa kapwa mo, natupad mo ang kautusan. Ibig sabihin, nasunod mo ang Diyos. O sa negative niya, kapag hindi ka umiibig sa kapwa mo, ibig sabihin, hindi ka tumutupad ng kautusan. Kaya alam niyo mga kapatid, ang pag-ibig ay compulsory, mandatory sa atin. Hindi pa pwedeng Kristiyano ka, aktibo ka, ano man ang pinagagawa mo sa paglilingkod sa Diyos, tapos hindi ka marunong umibig. Baliwala lahat yan. Yung pinagagawa natin. Hindi mo rin natutupad ang kautusan. Samantalang kapag umibig tayo, natutupad natin ang kautusan. Nakatupad na ng kautusan. Para bang sinabi, fulfill the law. Ibig sabihin, natupad mo ang lahat ng kautusan kapag ikaw ay umibig. No? Tingnan niyo mga kapatid, sa sumunod na verse. Verse 9:39. Ang mga utos, nag-sample siya ng mga utos. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mag-iimbot. Maraming utos, no? Nagbigay lang siya ng ilan. Mga halimbawa lamang yan ng ilang mga utos ng Diyos na kung tayo ay may pag-ibig, matutupad natin yan. Pag may pag-ibig, hindi ka mangangalunya. Hindi ka papatay. Hindi ka magnanakaw. Hindi ka mag-iimbot. Bakit? Mahal mo yung kapwa mo eh. Di ba? Halimbawa, mga kapatid, yung mga ngalunya. Popular yan sa panahon natin ngayon. Nung unang panahon pa, actually, popular yung kasalanan ng mga ngalunya. No? Kung tayo mga ngalunya, mga kapatid, ibig sabihin, hindi mo mahal yung kalunya mo. Minsan, nangangalunya dahil iniisip niya, ano yung mga pangangalunya? Yung pinagtataksil na may asawa mo, pagpapalit mo yan sa iyong partner. Bakit? Na-attract ka doon sa, sa iba eh. Na-attract ka sa iba, so umibig ka rin. Kaya lang, ibang klaseng pag-ibig yun, hindi agape na pag-ibig yun. Eros lang yun. Damdamin lang yun. Eros, yung erotic love lang yun. Romantic love lang yun. So, umibig ka. Yes, umibig ka. Kailang hindi agape. Bawal na pag-ibig pa ang pinasok mo. Ang katotohanan niyan, mga kapatid, yung sinasabi mong mahal mo, yung kalunya mo, ang katotohanan ay hindi mo mahal ang kalunya mo. Bakit? Sapagkat sa paggawa mo ng pakikipagrelasyon sa kalunya mo, habang pinagtataksilan mo ngayon asawa mo, yung sinasabi mong mahal mong tao ay iyong kinakaladkad ang kanyang kaluluwa sa dagat-dagat ng apoy. Kasama ka. Sapagkat mabubuhay kayo sa pangangalo niya. Akala ko ba mahal mo? Ang gumagawa niyan, yung mga hindi nakakakilala sa salita ng Diyos, hindi natatakot na meron palang dagat-dagat ng apoy. O kaya hindi naniniwala. Ang totoo niyan, hindi mo mahal yung sinasabi mong mahal mo na kalunya mo. Ang mahal mo yung sarili mo sapagkat gusto mo masatisfy yung damdamin mo at yung hiling ng laman mo. Gusto mo masatisfy yung feelings mo dahil inisip mo na gusto mong kasama siya palagi. Pero ang totoo niya, mga kapatid, kinakaladkad mo siya sa impyerno. Yun lang yun. Hindi mo mahal talaga yan. Mahal mo yung sarili mo at wala kang takot sa Diyos. Kaya mo nagagawa yan. Kaya sabi nga rito tungkol sa mga ngalunyaw, ito yung sinasabi rito sa Hebreo 13:4. Maging marangal sa lahat ng pag-aasawa. Marriage is honorable among all. Sabi dyan, honorable. Dapat may karangalan ng pag-aasawa. At huwag dungisan ng higaan. Alam natin yun, figurative. Huwag mong dudumihan ng marriage bed, yung higaan. Sapagkat ang mga nakikipid at ang mga mangangalunya ay hahatulan ng Diyos. Hahatulan, ibig sabihin, parurusahan ng Diyos. Kaya yung pangangalunya, mga kapatid, ingat-ingatan natin yan. Tapos sasabihin natin, hindi, mahal ko na siya. Mahal ko siya, nagmamahal naman siya sa akin. Nakita niya, no? Sabi dyan, ng mga utos na huwag kang mangangalunya, kasama na yun, huwag kang papatay.
Hindi mo papatayin ang kapwa mo. Murder yan, yung pagpatay dyan. Ano ba sa English niyan? You shall not commit adultery, you shall not murder. Sabi dyan. Huwag ka magnanakaw. Huwag ka mag-iimbot. Yung mga utos daw niyan, no? Mga utos na ganyan, at kung meron pang ibang utos, so hindi lang yan, marami pang ibang utos, ay nauuwi sa salitang ito. Ano? Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So nakita nyo, no? Kaya sa title ng lesson natin na ginawa natin doon sa Roma 13:10, pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Kasi anumang utos, lahat ng utos ng Diyos, may kaugnayan dyan. Nauuwi sa salitang ito. Ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya may kasabihan, di ba? May kantang sumikat, pag-ibig ang susi ng lahat. Kasi katulad dito sa kautusan, mga kapatid, matutupad mo ang kautusan kung alam mo paano i-apply ang pag-ibig. At kung alam mo kung anong klaseng pag-ibig ito, yung pag-ibig na kanina pa natin pinag-uusapan, yan yung agape na pag-ibig na hindi mo kailangan maramdaman. Kaya nararamdaman mo yan, kung hindi, kailangan gawin mo yan. Hindi importante ang feelings yan. Isip, mga kapatid, pananampalataya, pagtanggap sa katotohanan ng Diyos. So yun po, mga kapatid. At sumunod dyan, yung main verse nga natin. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa na masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. So mahalaga, mga kapatid, ang agape. Agape na pag-ibig yan. Kahit may pananampalataya, kahit may pag-asa ka pa, kahit meron kang paniniwala sa Diyos, kahit marami ka pang mga espiritual na kaloob, gaya ng propesiya, pagsasalita ng iba't ibang mga wika, kahit marami pang mga dakilang bagay na ginagawa mo, alang-alang sa pananampalataya mo, kung wala kang pag-ibig, ay walang kabuluhan ang lahat na yan. Pwede kasi mag-exist ang lahat ng nabanggit na gawain at kalagayan natin. Pero wala tayong pag-ibig. Di ba yan yung pinapaliwanag sa unang Korinto chapter 13? Kailangan merong pag-ibig. Nung mangaral ng Panginoon Kristo tungkol sa pag-ibig, agape rin to, mga kapatid. Agape love. Nung mangaral ng Panginoon Kristo dyan, yan din, mga kapatid, makikita natin. No? Dito sa pangyayari, ito yung tinatawag na ang dakilang utos. Sa Biblia, ang dakilang utos. Sa English Bible, the Great Commandments. Pero dito sa natanyag yan na the greatest commandments. Ano yun? Love God, then love thy neighbor. Ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Yan yung, kung tawagin na iba, the greatest commandment. Pinakadakilang utos. Bagamat hindi naman greatest ang sinasabi dyan sa Biblia, dakilang utos lang. Hindi naman sinabi pinakadakilang utos. Marahil, hindi rin natin tinututulan na sabihin ng iba na the greatest commandments. Itong pag-ibig na sinasabi ng Panginoon Kristo. Sapagkat makikita natin mamaya, kaya marahil sinabi ng iba na the greatest commandment to, sapagkat ito yung dalawang pangunahin. First commandment and second commandment, pinakadakila. Dakilang utos dahil diyan nakatayo ang lahat ng utos ng Diyos. Eto, may nagtanong sa Panginoon sa Kristo tungkol dyan. Alam niyo, marami nakakaalam nito eh. Pero ating itinuturo muli yan para wag natin kalimutan. Kasi minsan hanggang ngayon, Kristiyano na tayo, meron pa rin tayong kasamaan ng loob eh. Minsan napapaaway pa tayo, di ba? At nagtataniman pa ng galit eh. Hindi magkasundo kung minsan ng magkakapatid sa pananampalataya. Hindi naman lahat. Pero manaka-naka, meron mga ganun eh. May mga away-away pa eh. Tingnan nyo mga kapatid. Maski sa pamilya, maski sa relasyon natin, sa loob ng sambahayan natin, sa loob ng church, at saan man, sa katrabaho natin, tingnan nyo mga kapatid. May nagtanong sa ating Panginoon Kristo nung siya'y nangangaral pa dito sa lupa. Sabi, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Sa kautusan ng Diyos ang tinatanong diyan. Noong panahon na yan, nangangaral ng Panginoon. Ano nagisagot ng Panginoon? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo.
Talagang i-o-offer mo na lahat sa Diyos di ba? Ang lahat ng pag-ibig mo buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Talagang dapat maging number one sa buhay natin ang Panginoon Diyos. Mauuna muna ang Diyos bago ang lahat ng mga bagay. Yan ang sagot ng Panginoon. Pero hindi pa tapos ang sagot ng Panginoon. Ito ang dakila at unang utos. Dakila yan at unang utos. Sige, sabi, this is the first and great commandment. Wala siyabing greatest commandment, di ba? This is the first and great commandment. Pero wala nang problema kung tawagin ng iba na the greatest commandment yan. So yan ang first and great commandment. Ano yung pangalawa? At ang pangalawa ay katulad nito. Sabi pa ng Panginoon, ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Nakakita niyo, no? Combine natin yan dalawa, pagsamahin natin. Sa dalawang utos na yan, kung susuriin natin mabuti, yung dakila at unang utos, yung number one, tungkol sa Diyos. Talagang dapat ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At ito'y meron malaking kaugnayan dito sa pangalawa, na ibigin natin ang ating kapwa na gaya ng sarili. Iba gusto lang ibigin ng Diyos Lord, I love you, Lord. Tapos may inaaway, may kaaway, may kasamaan ng loob. Hindi yung ganun. Sabi nga ng Panginoon Jesus, sa dalawang utos nito nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng utos ng Diyos na kanyang ipinag-utos direkta man mula sa kanyang mismo o sa pamamagitan ng mga propeta, ito ang pundasyon na kinatatayuan ng lahat ng mga utos ng Diyos. Di ba? Sa dalawang utos nito, nakasalig, nakabatay, nakabase ang buong kautusan at ang mga propeta. Lahat na nakasulat sa Biblia utos, diyan nakasalig. So yun, nakita natin mga kapatid. Pero dito nakita natin, yung greatest commandment dyan. Dalawang klase yan. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Magkaugnay ang dalawang yan. Hindi pwedeng ibigin mo lang ang Diyos, tapos hindi mo iibigin ang kapwa mo. Hindi pwedeng I love you, Lord na, pero pagdating mo sa kapitbahay mo, pag sinabi kapwa, hindi lang kapatid sa pananampalataya. At kung minsan sa kapatid sa pananampalataya, napakatabang mo, masama ang loob mo, nagtatanim ka pa ng galit. Hindi po pwedeng ganun. Magkaugnay ang dalawang yan. Pag ikaw ay hindi umibig sa iyong kapwa, ibig sabihin, hindi mo mahal ang Diyos. Magkaugnay yan. Sabi nga rito, mga kapatid, sa unang 1, kung sinasabi ng sino man iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Masakit na salita yan, ha? Sinungaling pala tayo. Kahit I love you tayo ng kay God. Pero, pagdating sa kapatid natin, hindi ko I love you yan. Hindi pwedeng ganun. Sinungaling tayo. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid, na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Paano mo ibigin ng Diyos? Hindi mo naman nakikita. Yung kapatid, nakitang-kita mo, nahawakan mo pa, ayaw mong ibigin. Ayaw mong ibigin. Sinungaling tayo. Sumunod na talata pa. Yung kasunod lang yan, sabi ni Juan. At ang utos na ito na mula sa kanya ay nasa atin. Ano yung utos? Na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Ibigin natin. Ang kapatid natin, kapatid sa pananampalataya ang tinutukoy dyan. Pero hindi lamang nakalimit sa kapatid sa pananampalataya ang pag-ibig. Dahil kapwa Tingnan nyo, nung ituro ng Panginoon Kristo sa Mateo 5:43, narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Yun daw sinasabi ng ibang mga tao, sabi ni Jesus. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Bakit? Bakit ganyan ang utos? Ibigin ang kaaway. Tapos idadalangin pa natin yung mga yung mga umuusig sa atin. Sumunod na talata, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Para maging tunay na mga anak daw tayo ng Diyos. Ibigin natin ang mga kaaway natin, ibigin natin yung mga umuusig sa atin. Bakit? Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. So, gayahin natin ang Diyos. Parang ganyan lang sinasabi. Ang Diyos,
Kahit hindi umiibig sa Diyos, pinasisikat niya yung kanyang araw sa mga masasama. Nagpapaulan din siya sa mga hindi matuwid. Ika nga we are living in the same sunshine at saka in the same rain. Galing sa Diyos. Masama man o mabuti, iniibig ng Diyos. So, ganun din tayo dapat. Para maging mga tunay na mga anak tayo ng Diyos, ibigin natin ang ating kaaway. Pati umuusig sa atin, idalangin natin. So, hindi lang sa pag sinabing kapwa, pag-ibig sa kapwa, hindi lang sa mga kapatid sa pananampalataya. Ito pa paliwanag ng Panginoon, sumunod na talata. Sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala meron kayo? Ibig sabihin, wala kang gantimpala, walang kwenta yung ginagawa mo. Iniibig mo lang yung mga nagmamahal sa iyo. Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis? Yung mga maniningil ng buwis, yan yung mga korap noong mga panahon na yun. Para lang tayo mga korap na tao, ang mahal lang natin ay yung mga nagmamahal sa atin. At kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo na higit kaysa iba? Hindi ba't kahit ang mga hentil ay gayon din ang ginagawa? Yung mga hintil na tinutukoy dito ng mga panahon na yun, tumutukoy sa mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung yung mga kapatid lamang daw natin, ang binabati natin, yung ibang kapwa, hindi na natin binabati dahil kaaway natin, pares lang tayo ng mga hindi naniniwala sa tunay na Diyos. So yun mga kapatid, no? Yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, magkaugnay yan mga kapatid. Yan yung dakilang utos, the greatest commandments. Pag-ibig ang katuparan ng kautusan. So, para sa ating huling bahagi ng ating aralin, ay tingnan naman natin dito. I-apply natin ito para sa ating aral mensahe. Magkaroon tayo ng pag-uusap kung paano natin i-apply ito sa gitna nating magkakapatid sa pananampalataya. Practical application sa ating aral mensahe. Tingnan natin ang ilang mga practical application ng pag-ibig na agape na ating pinag-aralan ngayon. Marami tayong makikita mula sa Biblia. Kukuha lamang tayo ng 10 lang mga kapatid dahil limitado ang oras natin. So meron na lang ako ilang minuto ayon sa akin timer. So bibilisan doon natin to mga punto. Madadali lang itong mga talatang to. Paano natin i-apply ang pagmamahal natin sa isa't isa? Number 1. 10 to mga kapatid. Number 1. Magmahalan bilang magkakapatid. Mag-unahan kayo sa pagpaparangal sa iba. Saan natin nakuha yan? Dito sa Roma 12:10. Sabi, magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. So, dapat ang turingan natin talaga magkakapatid. Ang magkakapatid, natural. Sa natural na magkakapatid, nagmamahalan yan. Maliban na lang siguro kung talagang sobrang gulo ng pamilya mo, minsan may mga taong ka na nakakalungkot. Pero ang natural, mga kapatid, ay yung magkakapatid yung same parents ang pinanggalingan, nagmamahalan yan. At hindi lang gano'n, kundi yung mga magkakamag-anak. Kaya nga, yung samahan ng mafia, yung mafia sa Italy, di ba? Ano yan, meron silang godfather kung tawagin. Mga pamilya yan Away ng mga pamilya. Magkakapatid, kampi-kampi. Pero hindi gano'n, ha? Pinapakita lang kung paano tayo magtitinginan bilang magkakapatid sa pananampalataya. Magmahalan tayo bilang magkakapatid. Ibig sabihin, meron tayong pagmamalasakit sa isa't isa. Tingin natin sa isa't isa. Kapatid kita, kapatid mo ako. Hindi tayo iba sa isa't isa. At aside pa rito, sa pagpaparangal sa iba, ay mag-unahan kayo. Mag-unahan, hindi naman ibig sabihin magpapaligsahan tayo. Kundi, bibigyan natin ng daan ang iba, ang karangalan ng iba bago tayo. Kung lahat tayo, imagine natin, nagagawa ng ganyan. Ang gagawin ko, bibigyan kita ng daan para ikaw mabigyan ng karangalan. Ganon din ang gagawin mo sa akin. Di walang gulo. Walang gulo, di ba? Lahat tayo ay magbibigayan. Pare-pareho tayo ng iniisip. Dahil magkakapatid tayo, iisipin ko yung karangalan mo, iisipin ko yung karangalan ko. Magkakaroon tayo ng lubos na paggalang sa isa't isa. Di po ba? So, yan number 1. Magmahalan bilang magkakapatid. Mag-uunahan pa tayo sa pagpaparangal sa iba. So, mahalaga rito mga kapatid. Tingin natin dun sa iba nating kapatid, mas may karangalan kaysa sa atin. Uunahin natin sila.
At ganun din ang iisipin nila sa atin. So yun, number 1. Number 2, ituring ang iba na higit na mabuti kaysa sa sarili. Dito natin nakita ito, mga kapatid, tungkol to sa pagpapakumbaba natin, pagpapakababa sa isa't isa. Sabi dito sa Filipos 2:3, huwag ninyong gawin ng anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. So halos magkatunog din kanina, di ba? Dito naman ituturing natin na mas mabuti yung kapatid natin kaysa sa atin. Eh kung lahat tayo magtitingin na ng gano'n, walang lilitaw sa atin na mayabang, di ba? Kahit ikaw ang pinakamaraming pera, kahit ikaw ang pinakamataas ang pinag-aralan, dapat ituturing mo ang iba na higit na mabuti kaysa inyong sarili. Lahat tayo ganun. Lahat tayo ganun. Ano man ang kalagayan natin sa lipunan. So, ano man ang status natin sa church, halimbawa, may kanya-kanyang responsibilidad tayo, pero wala tayong tinitingala na sasabihin natin, tayo, dahil ako'y pastor, so dapat kayo sumurrender sa akin. Mga ganun ba? Di ba? Huwag ganun. Bawal na mayabang sa church. Bilang pamilya tayo isang pamilya. So yun po. Number 3, kapayapaan at pagpapatibay sa isa't isa. Sabi rito sa Roma, kaya nga sundin natin ang mga bagay na magbubunga ng kapayapaan at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. So, yan ang pagsikapan natin gawin. Mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay ng pananampalataya ng isa't isa. Isipin muna nating mabuti kung ang gagawin natin, sasalitain natin, makapagdudulot ba ito ng kapayapaan? O baka naman yung sasabihin at gagawin natin lilikha ng kaguluhan. Isipin natin bawat movement natin sa loob ng kapatiran. At gayon din, isipin muna nating mabuti kung makapagpapatibay ba o magdudulot ng pagkawasak ang anumang gagawin natin. Kaya dapat isipin natin kapayapaan. Dapat meron tayong kapayapaan sa isa't isa at iniisip natin kung paano titibay sa pananampalataya ang isa't isa sa atin. Di ba? Number 4, tanggapin ang isa't isa. Paano ba natin nasabi yan? Ito kasi ang sabi, kung paano tayo'y malugod na tinanggap ni Kristo. Tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Bakit natin gagawin yan? Upang mapapurihan ang Diyos. Mapapapurihan natin ang Diyos kung tatanggapin natin ang isa't isa. Na kung paano tayong tinanggap, malugod na tinanggap ni Kristo. Hindi tinignan ni Kristo ang ating nakaraan. Hindi tinignan ni Kristo ang ating mga pagkukulang. Tinanggap niya tayo nung tayo manampalataya. Sinama niya tayo sa kanyang pamilya at tayo tinuring na kapatid din. Kung paano tayo tinanggap ng Panginoon, ganun din natin tatanggapin ang isa't isa. Lahat tayo may masamang background. Wala namang magsasabi sa atin, wala pwede magmalaki sa atin. Ako, mas maganda background ko. Ikaw, ang pangit ang background mo. Hindi ganon. Tanggapin natin ang isa't isa. Kung papaano na tayo'y malugod na tinanggap ni Kristo. Hindi tinanggap ni Kristo yung nakaraang buhay natin. Ang mahalaga, yung present life na tayo'y nananampalataya sa Kanya. So, number 5, magmalasakitan sa isa't isa. Yung magmalasakitan dito, mga kapatid, yung taking care sa isa't isa. Sabi dito, upang wag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan. Katawan, church yan, mga kapatid. Tinutukoy dyan. Ayaw ng Diyos na magkaroon ng pagkakagulo-gulo sa katawan. Kundi, sabi dito, kundi ang mga bahagi ng katawan ay magkaroon ng magkakatulad na malasakit sa isa't isa. So, katulad ng literal na katawan ng tao, ganun kinumpara ang church, di ba? Katulad ng literal na katawan natin, ang bawat spare parts ng katawan natin, bawat part ng katawan natin, ay may malasakit sa isa't isa. Yung kamay mo, hindi susuntukin yung mukha mo. Di ba? Hindi mo sasaktan ng ibang bahagi ng katawan mo sa pamamagitan ng ibang bahagi ng katawan mo. Ganun tayo magkakapatid sa pananampalataya. Magkaroon tayo ng magkakatulad na malasakit. Malasakit, mga kapatid. Hindi lang tayo ang pinagmamalasakitan. Kahit may hirap lang tayo, may pera ka man o wala, matuto tayo magmalasakit sa kapakanan ng isa't isa.
So, yan number 5. Number 6, maging alipin ng isa't isa. Isipin nga ninyo, alipin. Maging alipin. Kaya mo ba yun? Tingnan niyo yung katabi niyo. Kaya niyo ba maging alipin yan? Sa Galatia sabi, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, subalit wag lamang ninyong gamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. Alam niyo mga kapatid, kung tayo gagawin natin lahat yan, ibig sabihin, maging alipin, maglilingkod tayo sa isa't isa. Alipin tayo. Ang alipin, naglilingkod. Kung ganyan ang ating sitwasyon, napakaganda ng kapatiran, napakaganda ng samahan. At yun ang dapat na mangyari sa atin. Walang bossing sa atin. Lahat tayo alipin, di ba? Alipin tayo sa isa't isa. Ibig sabihin, maglilingkod tayo. Tingnan mo kung paano mo paglilingkuran ng isang kapatid. Mag-isip ka, maraming bagay sa buhay nito na pangangailangan ng isa't isa. Maglingkuran tayo, magtulungan tayo. Maglingkuran tayo bilang tayo mga alipin ng isa't isa. Number 7, dalhin ang pasanin ng isa't isa. Sabi rito, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa. At sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So, dalhin ang pasanin ng isa't isa. Sa literal, marami tayong pasan-pasan sa buhay. Mas magiging magaan ang ating mga binubuhat. Di ba? Kung magtutulungan tayo. Parang sa bayanihan eh. Bayanihan, ang laki-laki ng bahay. Noong araw, di ba? Nakita natin sa probinsya. Paglilipat ng lugar ang isang pamilya, ay buong bahay, bibit-bitin. Pero marami ang nagbubuhat. Nagiging magaan yun. Ganun din sa pasanin natin, mga kapatid. Dalhin natin ang pasanin ng isa. Magtulungan tayo sa mga problema natin sa buhay, no? Sa mga pasan-pasan natin, maaaring problema yan, obligasyon, dalhin natin ang pasanin ng isa't isa. At sa gayon, ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Matutupad daw natin ang kautusan ni Kristo. Parang tunog na ano yan, di ba? Pag-ibig ang katuparan ng kautusan. At number 8, mga kapatid, maging mabait, mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa. Ito, dami na ito. Maging mabait, mahabagin, marunong kang maawa eh. Mabait, yung kind, sabi rito, no? And be kind to one another at maging mabait kayo sa isa't isa. Siguro kung nag-aalaga ka ng hayop alam mo paano maging kind. Alam mo yung maging kind, yung meron kang pagmamahal sa kabutihan ng alaga mo. Pero hindi hayop ang tinutukoy rito. Tao. Kapwa natin, maging mabait tayo sa isa't isa. Mahabagin, marunong tayo maawa. At nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Paano ka ba pinatawad? Palagi kang pinapatawad ng Diyos kay Kristo, di ba? Palagi tayo nagkakamali. Pinatawad tayo. Alam nyo, may hirap magpatawad eh. Pero kung iisipin natin kung paano tayo pinatawad ng Diyos kay Kristo, madali ho magpatawad. Paano ba tayo pinatawad? Madalas nating example ito eh. Paano tayo pinatawad ng Diyos kay Kristo? Yung kasalanan natin malaki. Sapat para iagis tayo sa impyerno. Ganon tayo pinatawad ng Panginoon. Kung iisipin natin yun, mga kapatid, yung ako dapat mapunta sa dagat-dagatang apoy pero pinatawad ako ng Diyos, kaya kong patawarin yung kapwa ko. Di ba? Ganon. Dahil sabi, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. At yung number 9, mga kapatid, pagtiisan ang isa't isa at nabanggit ulit yung magpatawad. Importante magpatawad eh. Nandiyan yung pag-ibig. Pag hindi ka marunong magpatawad, wala kang pag-ibig. Sabi nga sa Colossus 3:13, pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paano pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. So muli nabanggit yung pagpapatawad. Palagi natin titingnan yan. Kung paano tayo pinatawad ng Panginoon. Ganun ang ating gawin, sabi diyan. Pagtiisan. Pag sinabing pagtiisan, ano ba sa English niyan? Bearing
with one another. Pagtiisan, ibig sabihin, pagpasensya mo. Magtiis ka na lang. Pagpasensya mo yung pagkukulang ng isa. Unawain natin kung ano man ang naging pagkukulang sa atin ng ating kapatid. At sa huli, mga kapatid, pasiglahin at patibahin ang isa't isa. Sabi dito sa unang Thessalonica 5:11, dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. Pansinin ninyo, yung salitang dahil dito, meron pinaghuhugutan si Apostol Pablo. Ibig sabihin, di ba? May pinanggagalingan siya. Dahil dito, hindi natin babasahin, kakapusin tayo ng oras. Pero pag binasa nyo, yung 5:10 pa atras, bago dumating ang talatang yan, sa konteksto niyan, mga kapatid, yung mga naunang talata dyan ay tumatalakay sa muling pagparito ni Kristo, sa second coming ng Panginoon sa Kristo. Sa second coming niya ay mabubuhay tayong muli na kasama ni Kristo forever. Yan yung sinasabi ni Pablo na dahil dito, dahil sa hinihintay natin, sa pag-asa natin na muling pagbabalik ni Kristo, ang sabi rito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayan ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. Pasiglahin daw natin. Ano yung ipasiglahin? Comfort each other. So, maging comforter tayo ng kapatid natin. Yung nagbibigay tayo ng kaaliwan sa kanila. And edify one another. Edify yung patibayin. Patibayin saan? Sa pananampalataya. Maging instrumento tayo ng Panginoon upang ang isang kapatid ay tumibay sa kanyang pananampalataya. Mag-isip tayo mabuti. Paano ba ako makatutulong sa kapatid para tumibay siya sa pananampalataya? Paano ko ba siya mako-comfort, lalo na sa panahon ng kanyang kabagabaghan, sa panahon ng kanyang pangangailangan? Kailangan matulungan ko siya na pasiglahin. Di ba? So, napakagandang mga practical application yan ng pag-ibig. Marami pang bagay, mga kapatid. Kulang lang tayo sa oras. Magandang talakayan ng gusto yan. Pero hanggang dito lang muna tayo sa 10 lamang na practical application ng pag-ibig. Yan po ang ating aralin ngayon. Naway nakapagdulot ito ng aral sa atin. At naway magkaroon ito ng katuparan sa ating buhay. Ang pag-ibig na inuutos sa atin ng ating Panginoon. Hanggang dyan, mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.